Network Worldwide. Narito na ang kilalang broadcaster sa Pilipinas, JB Eusebio. JB Eusebio. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. At ganoon din naman po especially dito sa lalawigan ng Bulacan. Magandang hapon sa inyong lahat at tayo ay magpapayo ng mga comments dito sa ating programang Patas Balita. Panig po lagi tayo sa katotohanan. Okay mga kaibigan, oras po natin ay 6:13 na po ng hapon. At tayo po ay magpapalaot ng mga comments sa mga nangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. Kung saan ay kamakailan lang ay nag-conduct ng rally ang Iglesia ni Cristo para po sa pagkakaisa at katahimikan at kapayapaan ng bawat Pilipino. Ngunit ay ang comments ng mga iba ay talaga namang nagkakaroon ng political motivation, kung saan ay nagkakaroon ng isang alitan ng bawat panig, kung saan ay hindi napagkakaunawaan. Ngunit sa atin pong pag-comment, sa atin pong pagsubaybay, sa atin pong kapaligiran, ay talagang nagpapagulo ito sa ating mga mamayan dito sa ating bansang Pilipinas. Pagkaganyan po ang nagiging sistema ng ating pong panunungkulan, ay wala hong kapupuntahan, wala pong mangyayari sa Pilipinas. Walang proyekto, walang maitulong sa taong bayan, walang isang pagkakaisa sa pamunuan ng ating pong bansang Pilipinas. So sa ganang akin po mga kaibigan, ang isa dapat dyan na pagtunan ng pansin ay ang kasaganaan ng mga Pilipino, na kung saan ay tayo lahat ng mga Pilipino ay naghahangad ng kapayapaan, naghahangad ng kasaganaan, naghahangad ng tamang pamamalakad sa ating pong bansang Pilipinas. So yan po mga kaibigan, ay sana ay magkaroon na tayo ng tinatawag nating unity para po ang bawat Pilipino ay maunlad at pag-aralan ang mga hindi kanais-nais dito sa ating bansang Pilipinas. So, ang ating dyan ay hanggang comments lang tayo at hindi tayo nila pinapakinggan, na kung saan ay may kukontra, kung saan ay siya ay tama, kung saan ay hindi naman makatiwiran yung mga iba't ibang mga katanungan. Pero yung iba naman ay talaga namang intact. Ngunit ay sa karamihan ng mga katanungan ay hindi ukol sa bawat
Pilipino ang may mga tungkulin ay mag-uusga ng mga kamalian ng iba. So kung mga politiko po tayo, ay sana ay hindi natin gawin yung hindi natin papel sa ating pong panunungkulan. Kamukha lamang itong ating sinasabing congressman. Ang sinasabi dito sa mga iba't ibang mga kakampi ay gumagawa lamang kayo ng batas at ipa-implement yung batas na inyong napagkaisahan at pag-aralan na ikakabuti ng ating pong mga mamamayan. Ngunit sa isang banda kasi po mga kaibigan, yung ating batas ay hindi na po nasusunod. Na kung saan ay meron tayong tinatawag na korte. Dapat, kung kayo'y politiko, ay isulong ninyo sa korte yung mga nakita ninyong kamalian na ginagawa ng ating pong iba't ibang mga kababayan. Dahil may korte po tayo, mga kaibigan. Hindi yung purmi kayo nakatayo, nakaupo, yan si tungkulin, naging judgment kayo. Kayo ay may mga karapatan na magpapakulong. May karapatan kayo na mag-imbestiga. So, yung isang bagay na dapat ay korte ang humahawak nito ay ipagkaloob nyo sa korte para po doon siya managot ng kanyang kasalanan. Hindi na politiko sa politiko ang magkakaroon ng husgahan para makulong yung mga inaakusahan. So sana po ay nanawaan natin yung ating saligang batas na kung saan ay ang ating karapatan ay manaig na kung saan ay mapunta sa court yung mga may lapse sa kanilang mga panungkulan. So sana hindi ho maging magulo ito kung susundin po natin yung mga nakasaad kung saan ay ang atin pong mission ay tagagawa lang tayo ng batas. So wala tayong mission para mag-imbestiga at pag mali yung mga sagot ay mayroong tinatawag na contempt at magkaroon ng fine na ikukulong. Hindi ho naman dapat natin yan tungkulin na magpapakulong kung sana hindi naman tayo korte. Korte lamang ang may karapatan na magpapakulong sa mga nagkakasala nating mga iba't ibang mga kababayan. Yun po mga kaibigan, ang ating usisa kung saan ay may tama naman yung mga comments ng ibang mga kaibigan natin kung saan ay hindi nga po tama yung mga pag-imbestiga na kung saan ay sasabihin natin na magsumagot ng yes or no. So hindi naman tayo investigador, hindi naman tayo korte para magtanong tayo ng ganyan na mga katanungan. Mali po yun. So sa ganang atin, sa mga nakikinig na mga iba't ibang na nakakaalam sa ating saligang batas, mali po yun. Ang sinasabi dito ng ating saligang batas, kung ikaw ay nagkamali ng mga naglilingkod sa ating pong bansang Pilipinas, may korte po ang ating bansang Pilipinas. Dalhin po natin sa korte para po doon siya managot at sagutin niya yung mga paratang sa kanya para po sa kanyang fine ng mga kamalian kung may mali man.
Okay mga kaibigan, dyan lang po tayo kung saan ay sa lahat po ng mga lilingkod, hinangaan po natin yung mayroong mga katanungan na naayon sa ating saligang batas. At kung saan ay ang mga kasagutan ay isipin po natin mabuti. Yung mga paratang po natin, isipin po natin mabuti. Kung i-impeach natin si Sara Duterte, dapat po yan. Korte ang dapat ninyo pagpailan ng kaso para ma-impeach itong si Sara Duterte. Hindi na kayo dyan nagtayo kayo ng committee para yun ang magpapa-impeach. At bakit gano'n ang naging sistema ng ating mga hurado? Kung saan ay hinangaan natin na gumawa ng batas para sa taong bayan, para yung taong bayan ay sundin yung mga panukala ng ating pong mga naglilingkod sa ating pong pamahalaan. At ito'y batas na kung saan ay pag nilagdaan ng ating pong Pangulo ng Pilipinas, ito ay batas na. So kung batas na yan, dalhin po natin sa korte. Kung mayroon man po nakita tayong mali sa mga naglilingkod po natin, dalhin po natin sa korte. So yung mga paratang po mga kaibigan, ay process lang po yan. Pag-aralan natin kung anong nakuha natin ng mga detalye kung saan ay gagawin nating batas. Okay. Thank you very much. At sa lahat po ng mga nakikinig sa ngayon ay ang inyong lingkod ay nakikinig sa mga balibalita na kung saan ay napulot din naman natin kung paano tayo mag-comments sa mga nangyayari sa atin pong mga naglilingkod sa atin pong pamahalaan. So yun po mga kaibigan, ang inaantay ng atin pong mga mahirap na mga bayan na kung saan ay meron kayong programa para sa mga mahirap natin pong mga kababayan. Hindi po yung pagkatapos ng eleksyon ay magsisiraan tayo at mag-usisaan tayo kung saan ay napipinding yung para sa mga taong bayan na dapat nilang pakinabangan kung saan ay ang inyong paglingkod ay inaasahan at kayo po ay laging nandyan para po sa mga panukala ng atin po mga taong bayan. So salamat at inuubo po inyong lingkod. Kasunod po natin pagkikita at yan mga kaibigan ay meron pa tayong ibang mga talakayin kung saan ay sa sunod nating pagkikita. Maraming salamat at magandang hapon sa inyo lahat.